Dapat tandaan, ito ang pinakamainam na panahon bumili ng ari-arian. Kung first time mong bibili ng bahay, na yon ang pinakamagandang panahon. Huwag mo itong tawaging asset. Na yon ang tamang panahon bumalik sa merkado, kaya mahalaga ang edukasyong pinansyal. Ang dahilan kung bakit ako nasa real estate ay para sa isang dahilan lang. Kung pinapanood mo kami mula sa bahay na hindi mo pagmamay-ari, isipin mong maswerte ka. Para rin ito sa handang bumili ng bahagi ng American Dream. Kung isa ka sa milyong nagbebenta, masama ang araw mo ngayon. Ang dalawang salita mo sa damuhan ng Amerika ay parang panalangin na yon. Sigaw sa Diyos ng merkado, ilabas mo ko rito. Ngayon, 27% ang ibinaba ng mga naibentang bahay noong nakaraang buwan kumpara sa Hunyo. 27% masamang balita yan. Iniulat ng pambansang samahan ng mga ahente ng real estate ang pinakamalalang pagbagsak ng bentahan ng bahay mula nang simulan nila itong bilangin noong huling bahagi ng dekada 90. Kumpara noong nakaraang taon, bumaba ng higit 25% ang benta. Kung may karatulan na sa bakuran mo ngayong gabi, may magagawa ka pa ba bukod sa umasa at maghintay? Hindi ito nakaka-inspire na pananaw sa pagmamay-ari ng bahay bilang bahagi ng American Dream. Ngunit ang pangarap na ito ay nangangailangan ng paunang bayad na matagal pang hindi magkakaroon ang 25 milyong Amerikanong walang trabaho o kulang ang trabaho o baka kailanman. If ever. Hindi sikreto na sumabog ang housing bubble sa California na nagdulot ng paghihirap. Hinulaan ito ng real estate expert na si Robert Kiyosaki noong 2005 pero hindi siya pinakinggan ng marami. Ito ang pinakamalaking financial bubble sa kasaysayan. Nakalibot ako sa mundo, lahat ng merkado ay umaakyat at bumababa. Pero ngayon, talagang pababa ito. Maaring manatiling mababa ito ng matagal dahil kakailanganin ng mas malaking paunang bayad at ambag dahil sa kawalan ng tiwala ng mga tao sa isa't isa. Nakita ko na. Kenny, marami kang pag-aari sa real estate. Asset ba ang bahay mo? Hindi, dahil personal kong tirahan ito at wala akong kita rito. Ako pang nagbabayad buwan-buwan sa bangko. Asset ito ng bangko, pero sinasabi ng lahat na tumaas ang halaga ng bahay ko. Pero iyon ay capital gains, hindi cash flow. Natutuklasan niyon ng mga tao sa real estate na bumagsak ang merkado sa buong mundo. Nawala ang halaga ng kanilang mga bahay. Ngayon, dahil wala ng pera ang mga tao, natutuklasan nilang liability ito dahil kailangan pa rin nilang bayaran ang bangko para sa mortgage na yon. Halimbawa, bumili sila ng bahay ng $200,000. May utang pa silang $180,000 pero $100,000 na lang ang halaga ng bahay. Ngayon, nalaman nila na ang bahay nila ay liability, hindi asset. Ang bahay mo ay hindi asset. Kaya sa mundo ngayon, kung gusto mong yumaman, kailangan mong malaman na may pagkakaiba ang asset at liability. Maraming tao ang hirap sa pera ngayon dahil nalilito sila sa dalawang bagay. Ang mga asset tulad ng bahay mo ay hindi asset, ang kotse mo ay hindi asset. Nang bata ako, tinuro ng mayamang tatay ko na mahalagang maintindihan ang financial statement. Ito ang income statement at ito ang balance sheet. Sige, pinasimple ito. Ang basehan para masabing asset ang isang bagay ay simple lang. Pumapasok ang pera sa bulsa mo. Ang liability ay kumukuha ng pera sa bulsa mo. Takes money from your... Para sa karamihan, ang bahay ay hindi asset o liability dahil buwan-buwan kailangan ng pera para tumira doon. Kahit yung nagsasabing, wala na akong utang sa bahay, bayad na ito. Pakinggan mo, may insurance ka pa rin, may maintenance ka pa rin, may mga kailangang ayusin pa rin. Asset ba ang bahay? Hindi. Pero ganun ito turing ng bangko at sinasabi rin ng mga financial planner. Ang totoo, hindi asset ang isang bagay kung wala itong dinadagdag na pera sa bulsa mo. Ang bahay sa halip ay naglalabas lang ng pera. Kapag may naghahanap ng butas, sinasabi nilang may deduction ka naman sa interest kung may bahay ka. Oo, pero pera pa rin ang gastos mo. Pinakamataas na makukuha mo ay 40 sentimos kada dolyar. Kaya, sa bawat dolyar, 40 sentimos lang ang balik sa'yo, may 60 sentimos kang talo. Madaling intindihin. Sa mundo ko, nakikita ko ang mga tao na laging humahabol sa mga nakaakit na distraksyon. Iyan ang ginagawa ng karamihan sa mga tao.
Maraming tao ang laging naghahabol sa mga nakaaakit na distraksyon. Gusto nilang kumita ng pera. Hindi sila bumubuo ng asset dito. Iyan ang pinakamalaking banta. This is the highest risk. Now, Ngayon, ang alam ko, mas malaki ang panganib, mas kailangan ng edukasyon. Halimbawa, noong kailangan kong matutong magpalipad para lang mapalipad ko ang maliit kong Cessna 172 sa paligid ng isang maliit na lugar. Hindi naman ganun kalaka ang panganib. Pero nang kailangang lumipad ako sa Vietnam, lumala ang panganib. Kailangan kong mag-aral ng mas mabuti, maging mas magaling, at magtrabaho ng mas mahirap. Ang bahay mo ay silungan at lugar para sa pamilya, pero hindi ito asset na magbibigay sa'yo ng kita balang araw. Pwede kang kumita sa merkadong pataas ang galaw. Pero ngayon, bumabagsak ang merkado. Hindi ko sinasabing wag bumili ng bahay. Ang punto ko, wag maging ignorante sa pinansya at wag tawaging asset ang bahay kung gastos lang ito. Kami ni Key ay may 2 bahay. Isa dito sa Arizona at isa pa sa tabing dagat sa Hawaii. Yan ang aming pinakamalalaking liabilities. Akala ng marami, lalo na nung magandang ekonomiya at mataas ang merkado, na asset ang kanilang bahay. At ang mga tao, kahit bayad na nila ang kanilang utang sa bahay, nangungutang pa rin sila gamit ang kanilang bahay at ini-invest ito sa stock market o kung saan man. Hindi lang sila may malaking utang, ginagamit pa nila ang bahay bilang collateral para umutang. Ginagawa nila ito para sa bakasyon, bangka, kotse at iba pang ganong bagay. At ang totoo, ang dahilan kung bakit nila ginagawa yon ay dahil pwede nilang ibawas ang interes sa kanilang buwis. Kaya iniisip nila, okay lang kasi may bawas naman ako. Hindi ibig sabihin na tama ang gawin dahil may bawas ka. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang sobrang pag-aayos ng kanilang bahay. Nagpapalagay sila ng swimming pool na nagkakalaga ng $50,000 pero ang nadadagdag lang sa halaga ng bahay ay $20,000. Ang paraan ng pagtingin ko dyan, parang bumili ka lang ng yaya na nagkakalaga ng $30,000. 50% ng mga mortgage sa Reno ay underwater. Ibig sabihin, mas mataas ang utang sa bahay kaysa sa aktwal na halaga ng ari-arian. Apektado ang buong komunidad dahil hindi makabenta ng bahay ang mga tao at hindi rin sila makalipat sa lugar na may mas magandang trabaho. Hindi magbebenta ng bahay ang mga kapitbahay dahil mababa ang halaga, kaya naaapektuhan ang buong komunidad. Naririnig din natin na ang bahay mo ay isang asset. Pinag-uusapan natin dito ang tungkol sa edukasyong pinansyal. At ito ang isa sa pinakamalalaking aral sa pananalapi na kailangang matutunan ng ating bansa sa mahirap na paraan, na ang iyong bahay ay hindi isang siguradong puhunan. Nangyari na ito dati. Magkakaroon ng bagong batas at pautang na mawawala rin paglipas ng ilang taon at tataas ang mga presyo at magsisimula na naman ang mga tao. Nakikita mo ang ganda ng real estate. Natutunan mong gamitin ang utang para yumaman. Bibigyan kita ng isa pang payo. Kung gusto mong yumaman, dapat matutong gumamit ng utang. Ang tawag diyan ay pera ng iba. Kaya pag naririnig ko ang mahihirap na nagsasabing wala silang pera, sinasabi ko lang, yan ay dahil tanga ka lang talaga. Kaya nga hindi mo dapat ginagamit ang sarili mong pera, dapat ginagamit mo ang pera ng iba. use other people's money. Pero pera naman ng iba ito. Ayokong gawin yan. At kaya nananatili siyang mahirap. The point Tandaan na yon ang pinakamainam na oras bumili ng ari-arian. Kung first time mong bibili ng bahay, ito ang best chance mo. Huwag mo itong tawaging asset. Ito ang pinakamainam na panahon para bumalik sa merkado, kaya kailangan ng edukasyong pinansyal. Ang dahilan kung bakit ako nasa real estate ay iisa lang, utang ito. Isa ang real estate sa pinakamadaling asset na pwede mong gawing collateral para makautang. Kung gagamit ka ng utang, dapat matalino ka sa pera. Kung hindi, ituring mo na lang ang bahay mo bilang asset.